Nakakatawa yung pagbisita niya sa Canada, no? Mag-post yung Prime Minister. Mag-post yung kahit sino man ng mga nakadaupang palad niya doon, ng mga either government or business officials. Makikita mo sa mga post ng mga nakadaupang palad, pinuputakti ng ang daming laugh and angry emoji, pati comment section, grabing ano. Parang ako na ngang nahihiya. Kita ngayon, walang napanagot. Marcos Jr. iginiit na walang accountability sa flood control issues nung panahon ni PRRD. Sa kanyang administration lang, aniya, meron. Iginiit ni Marcos Jr. na bagamat kinilala noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga problema sa flood control projects, wala umanong napanagot sa mga sangkot. Sa panayam sa Canada, sinabi ni Marcos na alam na ng nakaraang administrasyon ang issue noon pang 2017 or 2018, ngunit hindi umano ito nauwi sa pananagutan ng sino man. So sabi niya, 2017 or 18, at the time President Duterte acknowledged there were problems with flood control projects. Pero wala namang nangyari. He did not find accountability in anybody. Ibinida din ng Pangulo na sa kanyang administrasyon lamang nagsimula ang mga konkretong hakbang upang imbestigahan at papanagutin ang mga sangkot sa umano'y anomalya sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Nagmayabang siya. Sabi niya, meron ba silang kinulong? Meron ba silang ni-freeze na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Talagang iba talaga itong Pangulo. Ang mga post na nababasa ko, may tama talaga siya. Yes. Pasensyaan nyo na lang. Tingin niya sa sarili niya, he's one of the he's one of the best presidents the country ever had. Nakakatawa yung pagbisita niya sa Canada, no? Mag-post yung Prime Minister. Mag-post yung kahit sino man ng mga nakadaupang palad niya doon, ng mga either government or business officials. Makikita mo sa mga post ng mga nakadaupang palad, pinuputakti ng ang daming laugh and angry emoji, pati comment section, grabing ano. Parang ako na ngang nahihiya. Kasi kung ako yung nag-post na businessman, parang hindi na nila kaya kasi masyadong kilala ang nangyayari, ginagawa ng Pangulo sa Pilipinas. Ako yung nag-post. Sabi ko na I'm glad to have nakadaupang pala, nakausap at makipagnegosyo sa Pilipinas. Nako, sinasabi na he is the worst president, he is the leader of crocodiles, mga kaliwat kanan na aligasyon sa Pangulo. Grabe. So, anong dating noon sa mga government and business leaders sa Canada? I'm sure kikita nila na ang daming tumutuligsa. Kung meron mang most hated president in our country, sa aking obserbasyon lang ito, opinion ko lang ito, I might be wrong, itong presidenting ito ang most hated president. Dahil sa kanyang yung nangyayari, kaya negative na nga siya eh. Sino bang may presidente na nakaabot? Dalawa lang sila ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na nakaabot ng negative na satisfaction, net satisfaction rating. Sobrang baba ang kanilang ano. Excuse me. So, contest sila ni PJ May kung sino ang most hated president in terms of satisfaction. Mas mabuti na lang si PJ May dahil naayos niya ang ekonomiya. Ito, opinion ko lang ito. Nung presidency ni Gloria, nagkaroon ng matinding economic crisis global. Kaya lang dahil ekonomista si Gloria, nagkaroon tayo ng magandang pundasyon, yung naiset ni Gloria yung mga economic reforms para nalampasan natin yung mga global economic crisis ng mga panahong yun. Kaya to may between PGMA and PBBM, mas okay ako kay PGMA. At pareha sila na nagkaroon ng mga aligasyon, mga akusasyon ng katiwalian. But right now, ngayon lang nangyari yung napakatinding nakawan
sa ating gobyerno. Itong panahon ng Marcos Jr. na ipinagmamayabang pa niya na siya daw ang nagsimula sa investigasyon. Dapat makinig siya kay former Finance Secretary Benjamin Diokno na the President is to blame. Kasalanan ng Pangulo bakit nangyari yung mga ganong insertion sa budget. Kasi hindi niya prinactice yung kanyang line veto power. Wala lang, pa-review lang kuno sa mamaya nagbeto siya, kakaunti, ilang milyon lang. Perma ng perma, yung pala ang dami ng blank items. Pinabayaan lang. Kaya tama si yung panawagan ni Congressman Edgar Eresi na command responsibility ito. Yan ang hindi naintindihan ng Pangulong Marcos yung principle of command responsibility. Ang kanya is, hindi ko ginawa yan. Sila ang bahala sa baba. Ikaw ang presidente, budget mo yung pinakialaman. Pinsan mo yung nakialam. Tapos wala kang Speaking about pinsan, sige nga, may pagmalaki ba niya? May nasampa bang kaso kay sa pinsan? Wala. Si Saldico lang, nakasuhan nila. May arrest warrant, malaya naman. Nandun sa ibang bansa. So ngayon, may napakulong ba sila? Kayo, sinong napakulong ninyo? Mga dilis ang inyong napakulong. Kaya huwag kayong magmayabang sa inyong napakulong dahil walang kwenta.